Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Ipapaalala ko lang ulit sa inyo na walang lugar sa mundo ang mga taong marereklamo. Paalala ko lang sa inyo, walang lugar sa mundo ang mga taong marereklamo. Itong mundo na to, minamahal yung mga taong resultado. Pero walang lugar sa mundo ang mga taong marereklamo. Mga reklamo ng reklamo, ayaw sabihin sa may magagawa, ang gusto ng hahawa lang ng kung sino-sino sa paligid. Walang lugar sa mundo ang mga taong marereklamo. Kung may reklamo ka sa kahit na kanino, simple. Idiretso mo na lang o manahimik ka. Alin sa dalawa? Gawan mo ng paraan o manahimik ka. Ganon kasimple ang mundo. Papaalala ko lang sa inyo, Pilipinas, na ang sikreto sa buhay, gawa ng resulta. Gawa ng resulta. Walang may pakialam sa mga reklamo mo. Walang may pakialam sa excuses mo. Maiinis lang sa iyo mga tao kapag punong-puno ka ng reklamo, punong-puno ka ng chismis, punong-puno ka ng sakit ng ulo. Pero mahal na mahal ng mga tao, ang mga taong resultado. So kung gusto mong mahalin ka ng maraming tao, you damn make sure, resultado ka. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Okay, pwede na tayo mag-akyat muna ng mga tao. Sino interesado umakyat? Type ako. Adrian Tepes, magandang umaga sa iyo. Nabasa ko yung comment mo kanina, Adrian. Ayos yun, ha? Okay, sige. Yung mga gusto umakyat sa live, type ako. CD, salamat. Sharing na kagad. Sige, para sa mga nandito na, pwede nang mag-share ng post. Tapos type ako kung ready na kayo na umakyat sa live. Adrian, nakit ka nga sa live, makakwentuhan lang kita. Audience request. Den, sayang. Wala, ayaw umakyat. Okay, sige. Doon sa mga, ayan, sakto. Jeffrey. Jeffrey, inaad na kita. Let's go. Ayan, ayos. Mabilis si Jeffrey. Good job, Jeffrey. Good morning, brother. Taga saan ka? Basta. Good morning. Taga saan ka, brother? Ako yung nag-a-apply sa yung taga-Pangasinan. Pangasinan. Ako yung Okay. nag-a-apply Ano tanong mo, sa- brother? Simple lang. Simple lang. Ano tanong mo, brother? Ano ba mas maganda sakali? Maging empleyado na may negosyo o maging negosyante na lang o maging empleyado na lang? Depende sa kung sino ka, brother. Kasi hindi ko masasagot sa iyo ng diretso yan kasi kung sasagutin kita base sa kung ano gusto ko, magiging magkaiba tayo. Nakadepende sa iyo yan, brother. Ikaw mismo ang magtataya niya sa sarili mo, ikaw mismo ang magtatansya niyan sa sarili mo kung pang negosyo ka ba o pang empleyado ka. Kaya, I suggest, gawa ka ng isa. Isa lang muna. Kung empleyado ka, empleyado ka. Kung negosyante ka, negosyante ka. Pero kung hindi mo kayang maging negosyante diretso, then mula dun sa pagiging empleyado, pwede ka naman mag-transition papunta sa pagiging negosyante. Nakadepende sa iyo, brother. Hindi ko alam kung nasubukan mo na magnegosyo, pero kung nasubukan mo na magnegosyo, malalaman mo sa sarili mo kung alin ka dun sa dalawa. Kung pang empleyado ka ba o pang negosyo ka. Hindi, what I mean, gumagana siya parehas eh. Nagninegosyo ako habang nag-empleyado. O, di maganda. Mas okay kaya. Maganda. Alam mo, I'm a big believer of don't fix something that is not broken. Kung wala namang problema at wala namang diferensya at gumagana naman sa yung pinagsasabay mo yung dalawa, di maganda. Okay din, natutulungan ako ng asawa ko kung sakali. Better nga kung ikaw makakapag-focus sa negosyo tapos yung asawa mo mananatiling empleyado eh. Para in case lang na bumagsak yung negosyo o kung ano man ang mangyari, meron kang fallback yung asawa mo. Hindi, di bali parang siya yung sa negosyo eh, tapos ako yung sa empleyado. Okay, pwede rin naman yun. Gumagana rin naman yun. Di siya magnegosyo. Minsan, mas magaling pa magnegosyo babae kaysa sa lalaki. May mga ganun eh. Dahil sa customer service nila, dahil sa itsura nila, and everything else in between. Oo nga, ang galing nga din. Kung gumagana naman, brother, sa- don't fix something that's not broken. Kung okay na kayo doon sa ganung setup, edi okay na kayo doon sa ganung setup, wala kang problema. Tama? Oo, pwede naman din. Pero medyo parang alangan.
parang kulang. Hindi pwedeng parang alanganin. Ano ba talaga? Alanganin ba o hindi? Kulang ba o sakto? Magkano ba Hindi. hinahabol nyo? Kasi Brother, 'di ba, nakita mo di ko. marami kasing gastusin eh. Parang hindi makaipon, ganun. Pag hindi makaipon, baka may problema kayo sa financial management nyo. Kasi kung sinasabi mong gumagana yung negosyo, ibig sabihin nung kumikita yung negosyo. Ngayon kung kumikita yung negosyo, tapos kumikita ka rin sa pag-iempleyado, din maluho kayo. Kaya nauubos ang pera. Ganun ba? Kasi wala namang ibang dahilan eh. Tignan mo, dalawa kayo nagtatrabaho. Maliban na lang siguro, merong may PWD sa loob ng bahay, o merong senior citizen na talagang hindi na talaga nakakapagtrabaho, o may batugang kayo sa loob ng bahay, wala naman ako nakikitang dahilan para hindi kayo makaipon na dalawa na kayong merong kinikita. Kung sinasabi mo kumikita yung negosyo. Pero kung kung hindi kumikita yung negosyo, baka yan mismo yung dahilan kung bakit nauubusan kayo ng pondo kasi yung perang galing sa pag-empleyado napupunta sa pamumuhunan sa pagnenegosyo tapos hindi naman kumikita. Hindi. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Kumbaga, ano naman, Then that's the next bullet point. Merong maluho sa inyo. Hindi nyo lang alam kung sino. Yung pagkain ninyo, i-check ninyo, baka hindi naman kailangan talagang umu-order kayo sa kung saan man, Food Panda o sa kung saan man. O baka hindi. nagluluto kayo Wala. ng mga mahal na pagkain, o baka sumosobra-sobra na kayo sa pagkain, lumilimang beses na kayo sa isang araw. Kasi ang pinakamalakas makapagpahirap sa mga Pinoy, lalo na sa mga mahihirap which is mukha ka namang hindi mahirap, pagkain pinakamalakas makapagpahirap yan. Sa Pilipinas, merong kakaibang ng weirdong konsepto na hindi baling gumastos basta busog. So lumalabas ngayon parang ang purpose na lang ng buhay ay kumain ng kumain, kumain ng kumain, kumain ng kumain. I-check ninyo yung mga pagkain ninyo, baka napakamamahal ng mga pagkain ninyo and you have to check that on a daily basis. Araw-araw nyong checkin. Kasi pag hindi nyo chine-check, baka hindi nyo iniisip na hindi naman kami maluho eh. Pero pag tinignan mo pala yung pagkain, so may 700, 800, 1,000 kayo isang araw sa pagkain lang. Yun, parang Check nyo yun. Tapos ganun. tingnan nyo pa yung Shopee delivery. Baka mamaya may deliver sa inyo Shopee. Di naman. Parang yun nga, parang yun na nga yun na yung ibig mo sabihin. Sa pagkain nga yata. Yun ang mismo yun. Dadali na. Nalaman mo na. O ngayon, ano ngayon ang gagawin? Ikaw na ngayon ang makakaalam kung ano gagawin. Babawasan nyo ngayon yung pagkain ninyo. Kasi isa sa mga nakakapagpahirap sa mga Pinoy yan eh. Ang lalakas natin, tatakaw nating magsikain eh. Kahit wala sa hulog eh. Yun nga. Mm. May isa pa akong tanong, sir eh. Sige, brother. May mga anak ko sa Bulacan eh. Ano ba ang kailangan kong gawin doon? Hindi ko na sila nasusuportahan kasi blinak ako nung mother nung anak ko. Gumawa ka ng paraan para makakommunicate mo ulit yung pamilya kung saan nandun yung mga anak mo. Kung wala na talagang option, ano pa lang gagawin mo? Wala talagang option eh. Kung hindi mo alam kung nasan yung mga bata eh. Eventually, hanapin ka rin naman ng mga anak na yun. You just have to hope and pray na sana hanapin ka nila in the future. Pero you have to move forward with your life. Hindi naman pwedeng dahil lang hindi mo mahagilap yung mga anak mo, titigil na buhay mo. Di naman. Siyempre. Matik yun. Ano lang. Kumbaga, siyempre, narinig ko kasi sa yung yung hindi nagkakandili sa sariling kanya eh. Tinamaan ka, no? Mismo, Understood yun. Pero pag hindi lang gumagawa first ka naman time ng na, paraan, pag hindi lang gumagawa yun ka yung ng paraan, first hindi time na counted sa'yo narinig yun, ko brother. sa'yo yun. Naririnig ko na rin kila Brother Eli yun eh. Kaso parang medyo sapul talaga, hindi pala parang, sapul talaga. Kung Ano gumagawa kayang ka naman ng paraan para mahanap sila at para makapagsustento sa kanila, talagang hindi mo lang talaga mahagilap dahil binla ka nung nanay, tapos hindi mo na alam kung nasaan yung mga bata, hindi na ikakargo sa'yo ng Diyos yun, brother. Hindi, ibig Maliban na lang sabihin, kung nagpapanggap kang hindi mo sila mahagilap, kahit ang totoo, alam mo naman talaga kung saan sila pupunta, binla ka lang nung nanay. hindi, ibig sabihin kung sakali kaya na kung pag-iipunan ko na lang yung future nila, tapos bibiglayin ko na lang sila, mas maganda kaya yun. I don't suggest that, brother. I don't suggest that. Masyado nang malayo masyado yun. Yun. Hindi mo nga alam kung ano ilalabas ng bukas, hindi mo nga alam kung bukas buhay ka pa eh. 70 lang, boss. 70. 70 pesos? Yes, boss. Bigyan na siya ng bigyan. So, sabi na nga. Yung pa rin. Dito ka. Pesos. I don't suggest that, brother. Yung mga bagay na dapat mong gawin mo na lang. Huwag mo lukuhin sa sarili mo.
Kasi tinan mo, isipin mo nga yung konsepto na tangina. Doon pa nga lang sa konseptong pag-ipon, hirap na hirap ka na eh. What more pa yung future ng bata? Huwag mo lokohin sarili mo. Alam mong hindi mangyayari yan, brother. Huwag mo lokohin sarili mo. Hindi. Wala kaya Ang worst pag-asa. na hindi mo gugustuhin dyan, bibigay mo na lang, tapos ayaw nang tanggapin. Ayun nga yung iniisip ko eh. Oo. Wala pa rin talagang tatalo doon sa pachi-pachi, utay-utay, ramdam ka nila. Paano kaya yung Wala pa kahit rin tatalo kaya doon sa pachi-pachi, paunti-unti? utay-utay. Oo, kaya sa'yo Hindi, bibigay halimbawa, mo, tapos wala ka namang, hindi mo naman alam ang kinabukasan eh. Pwedeng isang araw, nagkasakit ka, tapos lahat ng pera mo nauubos sa sakit. Hindi ka mamamatay. Buhay ka. Pero, alam mo yun, lahat ng pera mo nauubos sa sakit. Kunyari, may dialysis, gano'n. naku, Sira na, kidney mo, halimbawa, o kung ano man. Di ba? Isang araw, nagmamaneho ka lang ng motor o ng kotse, patay ka, nabangga ka. Di ba? Hindi mo naman alam eh. You will never know. Sa buwan So, wala pa rin tatalo dun sa lahat ng bagay na alam mong mabuti, gawin mo na lang habang malakas ka pa. Kesa pabukas mo pa, papateka-teka mo pa, eh mismo si Brother Eli nga nagsasabi nun, di ba? Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. yun nga eh. Dalawa kasi yung pinakikinggan ko eh. Parang nagmamatch kasi lagi yung sinasabi niyo. Eh, isa lang kasi reference namin, ang tawag Biblia. Isa. Yung mga konting alam din kasi ko dun. Kaso nga lang, di ako nakakasunod. Paano kaya yun? Eh di asusuin mo sarili mo na makasunod ka. Di ba? Kasi asusuin mo sarili mo na makasunod ka. Mahirap talaga makakit sa langit, bro. Tangin na ako nga, nahihirapan. Kaya nga ako humihingi ng panalangin ninyo, di ba? Yeah. Isipin mo, buta, influencer na ako. Matindi disiplina ko sa katawan, pero ako mismo nahihirapan. Yun nga. Hindi ganun kasimple pagkakit sa langit, bro. Hindi ganun yung, hindi katulad ng mga sinasabi ng mga parang born again, ng mga baptist, o kung sino man yung nagsabi nun na parang itataas mo lang daw kamay mo, gano'n, sasampalataya ka lang kay Jesus, okay ka na, gano'n, tatanggapin mo lang na personal Lord and Savior, ligtas ka na kagad, tapos di na nawawala yung kaligtasan, once save, always save, osas. Hindi totoo yun, bro. Kaya nga sabi nung kanta, di ba, may mga kumakalat na balita na ang kaligtas ay madaling makuha. May bayad pa nga yung ganun sa iba eh. Karamihan may bayad eh. Ano masasabi mo dun sa mga nagta-tights and offering? Dapat ba Tangina, hindi yun? ako naniniwala sa mga pastor na yan. Dapat ba Diretsahan. yun? Diretsahan, bro. Diretsahan. Hindi ako naniniwala dyan sa Ako mga din, pastor na yan mismo. na nagtata-tights, maghapon magdamag na tights. Walang kamatayang kata-tights, hingi ng 10% ng mga miyembro nila. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang pastor, brother. Hindi nga nila kayang panindigan yan eh. Pagtata-tights nila, hindi nila kayang panindigan yan. Mapahanap po sa kanila sa Biblia, sa buong Biblia na si Kristo inutos sa mga miyembro niyang mga Kristiyano na magbigay ng 10%. Wala nga yan sa Biblia eh. Wala sa na Biblia yan na inutos ni Kristo na magtata-tights yung miyembro niya. Walang ganun. Paano? Yan kasi mga pastor na yan, ang lakas kasi pagkakitaan yung tithes na yan eh, di ba? Inutos kila Moises yan, dun sa bundok ng Horeb, bla bla, dun sa pagbaba, etc. Malakias 4-4 yan eh. Malakias 3 Gs yan eh, di ba? Hindi nila binabasa yung 4-4 na para sa buong Israel yan. Hindi yan para sa mga Pilipino, ano ka? Bagay. Kanya-kanyang invento na lang sila dyan eh. Kaya Naisip ko nga, ano kaya, no? Paglaan ako kaya ng oras, maghamon kaya ako sa mga pastor ng debate tungkol dyan sa putang ng tithes na yan. Tignan natin kung kaya nilang panindigan yan, ha? Pero nataob na rin ni Brother Eli yun talaga eh. Nataob niya eh. Pero Patay na si Brother Eli. It's about time may magpaalala na uli. Oo. Di ba? Patay na si Brother Oras Eli. na It's para about may time may magpaalala na uli. May Tignan huling natin. tanong na lang ako. Nakakalimot kasi itong mga pastor na to eh. Nakakalimot itong mga pastor na to eh. Nakakaluluwa pinag-uusapan dyan. Katatakaw sa pera niyang mga hayop na mga pastor na yan. Katatakaw nila sa pera. Wala silang kamalay-malay. Puta papunta na sa impyerno sila kasama ng mga miyembro nila. Bagay, sabi nga, pag nag-akay ka ng bulag, tas bulag ka rin, ulog ka eh. Pag ang bulag, umakay sa kapwa bulag, kapwa sila maulog sa hukay. Yan ang nakasulat sa Biblia eh. Tinan mo, kung di ba naman kalokohan eh, di ba? Puta, sasabihin pa ng iba, malinis ika ang puso, yun ang tinitignan ng Diyos. Malinis ang puso, malinis ang puso. Okay, sige, malinis ang puso. Eh, tanong ko sa'yo, hindi ba ikakargo ng Diyos na kasalanan mo kapag alam mo na hindi naman utos sa mga Kristiyano na mag-tithes, pero kinukonsinti mo pa rin yung kademonyohan ng pastor mo? Diba? Kailangan isama mo sa equation yan. Na pangungonsinti na sa pastor ng demonyo yung pagbibigay ng tithes na alam mo namang hindi utos yan sa panahong Kristyanismo.
Pangungonsinti na yan sa mga pastor ng demonyo, tinutulungan mo pa silang lalong makapagpalaganap ng kagaguhan nila para lalo silang yumaman at makapanloko ng mas marami pang tao. Yung iba, akala nila, okay, sige, mabuti, mabuti. Nakasulat, sabi ni Solomon sa Biblia, may daan tila matuwid sa isang tao, ang wakas niya ay mga landas ng kamatayan. Wala silang kamalay-malay. Tangina, kinukonsinti nila yung pastor nilang pastor ng demonyo eh. Wala silang kamalay-malay. Yung iba nga, alam na nila na hindi naman utos sa Kristiyano yan, matigas lang talaga ulo nila para magbigay ng pera sa pastor ng demonyo. Alam nila yan, alam nila, matigas lang talaga ulo nila. Kasi nga, sinaksak na sa kanila, sa utak nila ng mga pastor nila na dapat ibigay mo yung 10% ng sweldo mo. Ang lakas pagkakitaan yan. Alam mo, mas dyan sa panig na yan, although hindi ako pabor sa maraming aral ng Katolisismo, pero dyan sa aral ng pagbibigay ng abuloy, dyan ako pumapabor sa Katolisismo. Ang Katoliko hindi harabas pag humihingi. Nag-aabot lang sila ng parang kung ano man yung inaabot nilang parang basket na gano'n, lalagay mo doon. Kung magkano lang yung maisip mo. Yeah. Yung puso mo magpapasya. Hindi katulad yung mga pastor ng demonyo, napakatatakaw sa pera niyang mga yan. 10% talaga hinihingi. 10%. Pero sa Katoliko naman kasi lahat may bayad. Understood yun, may bayad nga. Hindi nga ako pabor doon. Pero doon sa usaping abuloy, mas okay sa akin ang abuloy ng Katolisismo. Oo. Mas okay sa akin ang abuloy ng Katolisismo. Doon sa panig na yan, doon ako kakampi sa Katoliko. Versus mga born again at saka mga Baptist na nanghihingi ng 10% ng sweldo ng miyembro nila. So, doon na lang ako sa Katolisismo pagdating sa usaping pera. Sasabihin, may pangangailangan daw Bakit? Yung Katoliko ba naghihirap ba? Wala naman ako nakitang simbahan ng Katoliko na naghihirap eh. Ang lalaki nga ng mga simbahan nila eh. Kaya, Mo? kasi yung mga miyembro nila hindi nila matulungan. Yung mga simbahan Katoliko nga nagtutumibay eh. Antitibay, ang lalaki ng mga simbahan Katoliko. Galing lang yon sa kusang loob na abuloy ng mga miyembro ha. Galing lang yun sa kusang loob na abuloy ng mga miyembro. Itong mga putang ina mga Baptist at mga born again na to, katatakaw sa 10%, puta yung ibang ang kapilya nila, di nila maipaayos eh. Paano? Inuuna kasi yung mga bahay nila eh. Inuuna yung mga bahay nila. Tangina, may kilala nga akong pastor ng Baptist, puta. May sarili pang farm ang gago, tapos nagpapanggap na mahirap. May sariling farm. Tapos may mga kabayo pa siya ron, at saka may mga baka siya. Binili niya gamit yung abuloy ng mga miyembro niya. Di na lang namin pinag-uusapan nyo kapag ka nagkikwentuhan kami dalawa eh. Pero alam mo, deep down, puta, alam naman namin parehas, corrupt siya. Kahit siya, alam niya rin corrupt siya. Alam niya rin yun. Wala lang talagang nagsasalita ng ganyan. Walang nagsasalita eh. Bakit walang nagsasalita? Taka na syempre, ang karamihang mga miyembro, takot magsalita sa pastor kasi pakiramdam nila, maiimpyerno sila pag nagsalita sila ng di maganda tungkol sa pastor. Kahit yung pastor nila, inaakay na sila papuntang impyerno. Yun nga, tama nga yan, tama nga. Isa yung naiisip ko dun eh, ganun nga eh. May mga miyembro rin kasi, konsentidor din kasi ng kalokohan. Alam niyo naman hindi utos sa Kristyanismo yung pagtatice, nagbibigay pa kayo. 'Di ba? Konsentidor din kayo eh. Ito, para katulad itong isa, hindi ko nababasahin yung pangalan pero sabi niya, ang tithes ay pagbabalik, hindi paghingi. Pagbabalik ng ano? Palagay mo ba kailangan ng Diyos yung pera mo? Mahirap ba Diyos mo? Napakahihirap, napakapupulubi ng mga Diyos ninyo eh. Napakahihirap, napakapupulubi ng mga Diyos ninyo para kailangan yung 10% ng kinita nyo. Napakahirap ng mga Diyos ninyo. Kasi magkano ako? Sa akin, mas okay pa nga yung mga mas okay pa yung mga religious organizations na nagbebenta ng kung ano-ano. So okay na yun. Kaysa yung ganyang klase na 10% ng sinweldo ng miyembro mo, hinihingi mo, kadiri. Kadiri. Nandidiri ako sa ganyan. Nandidiri talaga. Tapos di nagtatrabaho yung mga pastor, no? Follow-up question. Sir, bakit ba hindi mo ako tinanggap? Bakit mo nasabi na hindi ako tatagal ng 1 linggo sa'yo? Generally, sinasabi ko talaga sa lahat yun. Tapos gusto ko makita ko ano yung sasagot nila. Ganun kasimple. Para umpisa pa lang, alam ko na kagad kung sino-sino yung mga hindi tatagal na 1 linggo. Pag hindi ka nag-rebat sa akin, alam ko na hindi ka tatagal. Ganun yun, di ka marunong sumagot eh. Doon yung pangalan sa konsepto ng pagsagot pa lang, di ka na marunong eh. Tatagal ka pa kaya rito.
Diba? Lahat Kaya ng nga. mga nandito ngayon sa akin, mga sumagot ito sa akin nung sinabi kong hindi sila tatagal na 1 linggo. Pero sumagot ako sa'yo, kaso inisnab Eh, mo hindi ko lang. lang maalala. Ganun yun. Kasi sobrang daming nag-a-apply. It's nothing personal, brother. It's nothing personal. Oo, You have to yeah. consider, brother, na pag nag-post ako, daan-daan yung nag-a-apply. Kaya nga, Hindi yan akala isang ko piraso ka nga, lang, tapos dalawa lang kayo, ganun, tapos natatandaan kita kung sino ka. Hindi kita natatandaan, brother, diretso. Kasi daan-daan kayong nag-a-apply sa akin, sobrang dami nag-a-apply. Ang binibigyan ko ng pagkakataon dito, yung mga straight out, as much as possible, yung mga may diferensya utak. Yung mga unemployable as much as possible. Yung may kaso, galing ng kulungan, PWD, may diferensya utak, psychotic, yung mga may hallucinations, yung mga ganun. PWD, kung maaari, katulad ni Francis, yun, mga ganun. oo, Kahit ano mo, kung makikita mo yung karamihan ng mga nandito sa akin, yung mga itsura nila, hindi talaga mukhang kaaya-aya. Ang dahilan no, gusto kasi ko pa naman. personal preference ko yun. Ang personal preference ko, mag-hire ng mga tao na talagang, alam mo yun, unemployable. Pero meron silang lakas, meron din silang linaw ng konti, kahit konting linaw lang ng isip para makapaghanap buhay. Siyempre, para mabawasan yung mga siraulo sa kalsada. Sama mo na rin Bagay, pati yung mga pabigat sa pamilya. O di sa akin na lang lahat ng mga pabigat, pati mga siraulo sa kalsada. Huh. Ganon yun. Kaya pagpalagay ko matinong tao ka, mahirapan ka matanggap dito. Hindi pero kung saan na nga ako nakakarating eh. Hindi ko na alam kung tagasan talaga ako eh. Eh, baka wanderer ka rin in this world. Marami kasing kaparehas ko eh. Turns out, marami palang kaparehas ko. Mga walang pamilya, walang anak, walang asawa, walang kahit na sino, wala. Ano lang, putok sa buhot, as wanderer in this world. Nag-aantay lang ang Oh, kamatayan kung kailan man, tapos palipat-lipat lang ng lugar. Marami palang yun. kaparehas ko. Yun nga eh. Kaya gusto ko sana testingin dyan sa'yo eh. Kaso, yaman na, may trabaho naman ako dito eh. Kaya safe Good job. naman na. Congratulations. Employable ka, ibig sabihin nun. Oh, kahit Employable pa ka, ibig paano. sabihin Hindi nun. kasi, may skills din kasi ako. Na isa akong cook talaga, chef, ganun. Good. Oh, Congratulations, may skill ka. mm, Marami kasing tao, walang skill eh. Gusto magbagong buhay, gusto maghanap buhay ng matino, pero wala talaga eh. Wala talaga matrabaho eh. oh. Panlaban ko lang experience pero walang pinag-aralan. Pwede na yun. Oh, Pwede ayos na na yun, yun. As long as may trabaho palag ka, na. brother. As long as employable ka. Follow-up question, Oh, brother. wala naman na, siguro. Sa susunod na lang. Kasi may pasok pa ako bukas. Hinintay ko lang Okay, yung sige. live mo. Maraming salamat, brother. Yes. Appreciate kita. Thank you. Okay. Sige. Next tayo, next. Add natin tong isa. John Maraga. Okay. Hindi naman ganun ka-komplikado yung konsepto Pilipinas eh. Napakasimple lang ng konsepto. Mag-apply ka, matanggap ka sa trabaho, congratulations, tuloy-tuloy mo lang yung trabaho na yun. Hanggat hindi ka pa nakakakita ng bagong trabaho na mas malaki sweldo, then manatili ka muna doon. Pag nakakita ka ng trabaho, kung ano man yung dahilan kung bakit mo gustong magtrabaho, nakita mo yun sa iba, then you're welcome to leave, pero iwanan mo ng maayos yung boss mo. Iwanan mo ng maayos yung boss mo. Okay, sige. Joke. Aha. Wala. Negative? Okay. Joke? Wala. Wala talaga. Sige. Next tayo. Next. Firemaster Ryan. Brother, good evening. Taga saan ka? Brother, dito sa sa Caribbean, Caribbean ka pa din. Kailan ba uwi mo? Napakatagal ng uwi mo. this year uwi na ako. Okay, good. Bistahin mo ako ha. Bisita ako dyan sa'yo. Okay. At, Tanong mo, brother. um, paano ka ba, brother, makalabas sa kadiliman ng iyong buhay? Ulit. Paano ka po ba makalabas sa kadiliman ng iyong buhay? Hindi ko alam kung ano tinutukoy mo, brother. Be specific. Kagaya na ng yung mga pinagdadaanan mo ba, mga ganon? Daanan mo lang. Pumuntahan ba yan? Wala. Tinatanong mo ako ng general eh. Sasagutin kita. General lang din. Kung may specific ka sana, mas maigi. Kagaya niyan sa mga kahirapan, Hindi, mga wag mo nang problema, mga sa ganon. mga. Yung mismong eksaktong nararanasan mo na yung kwento mo para tapusin na kagad natin struggle mo. Yung problema mo na mismo. Wala naman akong problema, brother, para na lang rin to sa lahat.
Mas maigi kung ano, kung yung mismong sakit ng ulo niyo yung ano, yung re-resolve natin. Pero kung tatanungin mo sa akin, paano makakaalis sa kahirapan? Simple lang. Yun mismo yung ano, 3 pillars ng Project 1M. Tatabahan mo utak mo, magtatrabaho ka, sisipagan mo ng gusto, tapos mag-iipon ka. Makakatakas ka na sa kahirapan nun. Hindi na importante kung empleyado ka, o freelancing ka, o investor ka, o ano, negosyante ka. Hindi na importante yun. Ang bottom line, meron ka hanap buhay, kumikita ka ng pera, ginagalingan mo dyan, tinatalinuhan mo dyan sa ginagawa mo, tapos, ultimately, mag-iipon ka dapat. Simple. Kuha mo. Opo, brother. Follow-up question, brother. Ano pong masasabi niyo sa mga thirst trappers sa social media? Brother, sana yung kapaki-pakinabang sa'yo. Kasi kung sino man yung tinutukoy mong thirst trapper, malamang hindi nakikinig sa akin yun. Thirst trapper nga siya eh. Ang trip nun, maglabas ng suso niya, maglabas ng hita niya, kumending-kending, magkalog-kalog ng suso niya, para magpakitang gilas sa mga kung sino mang lalaking malibog, tapos maaanakan, tapos pag naanakan, magiging single mother yan. Kasi madalas naman talaga makukuha mo mga lalaking malilibog na mga irresponsable kapag ka thirst trapper ka. Tapos ultimately, sasabihin mo, masasama ugali ng lahat ng lalaki at walang kwenta lahat ng lalaki. Kasi yung mga napagkukuha mo mga klase ng lalaki ay mga malilibog ng mga lalaki kasi yun yung ina-attract mo kasi nga thirst trapper ka. Ayun. Follow-up question. May plano po kasi ako, brother, na Maging thirst trapper? hindi. Hindi. Hindi nga lang. Mag-for good na sana. Meron naman din na ipon. Um, Suggestion lang, brother. Ano po ba ang pwedeng um, maging negosyo pagdating sa Pinas? Um, Fire dancer ka ba? Opo, fire dancer. Pag uwi mo ng Pilipinas, usap tayo. O, sige, sige po. Balitaan mo ako pag umuwi ka ng Pilipinas. Nasa iyo naman personal na Facebook ko eh, diba? Okay, Opo. good. Sige. Balitaan mo ako pag uwi Sige mo ng po, Pilipinas, brother. ha? Sige Sige. po, brother. Bye-bye. Salamat. Okay. Ayos. May fire dancer na tayo sa Project 1M. Okay, sige. Next na tayo. Next. Sige. Dun sa mga nandito, habang nagkakita tayo ng bago, ang trabaho nyo muna, i-share nyo muna itong live. Share nyo muna yung live. Gusto ko makita yung mga ako at saka mga Dan. Sige. Share nyo muna itong live na to, tapos like nyo yung i-heart nyo, i-like niyo tapos i-share niyo sa mga tropa ninyo. Ito, Ace. Pagbibigyan kita, Ace, ha? Sino nakaraan, di ko alam kung ano nangyari sa internet mo, eh. Wala akong nakikitang mga Dan. Ano to? Wala nagsishare? Meron po. Good evening, brother. Naka-live lang ako ng dali. Mabilisan to. 10 putok lang. Salamat. Ayun lang. Ace, inaakit na kita kanina pa. Sa mga gusto umakit sa live, you're welcome. Type ako. Gano'n na lang. Type ako dun sa mga gusto umakit sa live. Ayan. Okay, ayos. Share nyo muna itong live ko. Alam nyo naman, wala naman ako kinikita rito eh. Ulitin ko lang din ulit yung sinasabi ko. Makatulong lang sa iba. Okay na ako ron. Sige, share nyo muna itong live. Share nyo muna itong live. Share muna yung live. Share muna ang live. Okay, type done. Pagka na-share nyo na. Clay Jan, Zamora. May trouble yung internet mo. Labas ka, tapos pasok ka ulit sa live ko. Hindi ka, walang option para iakit ka. Icam Rubio, inakit na kita kanina. Dinecline mo eh. Dinecline mo na naman ulit. Okay, sorry. Rosana, let's go. Ay, tasin natin si Rosana. Rosana, labas ka nga uli, tapos pasok ka uli. Labas ka, tapos pasok ka uli. May problema yung live natin. Tama yung live, may problema. Ito ang problema ko kasi kapag ano eh. Ito ang problema ko kapag Facebook. Pag mag-aakit ng tao, napakahirap. May diferensya talaga. May problema. Kung hindi connection failed, wala yung option para mag-akit ng tao sa live. Ang option lang, mag-block. No, si Art. Adrian, bisita ka lang dito, brother. Bisita ka lang dito. Wala talaga. Okay, sige, next tayo. Order. Angelo.
connection failed na naman. Ito, mahirap talaga sa Facebook eh. O, tapos couldn't add guest pagkatapos nun, connection failed. Okay. O, sige. Tignan natin kung sino pa. Sige, sinong gusto umakyat sa live? Let's go. Mag-accept na lang ako rito. May mga nakapila pala rito. Oo nga eh. Ikam Rubio. May trouble yata yun sa'yo, Brad eh. Pag inaakit kita sa live, dinidecline mo eh. Sige, testing ulit. Ikam Rubio. Decline ulit. Okay, sige. Sorry. Decline eh. Dito tayo kay Maribik pa to? Maribik. Okay, sige. Akit tayo ng tao sa live. Habang nag-aakit tayo ng tao sa live, i-share nyo muna itong live ko, tapos i-heart nyo. Damihan nyo na rin yung heart. Ayan, ayos. Marby, good morning. Taga saan ka? Marby, good morning. Taga saan ka? Marby, taga saan ka? Kulay-kulay yung ilaw sa kwarto mo. Nasaan ka ba? Kaya tayo na isa pa. Sabay natin to rito. Pag hindi nagsalita si Marby, next na kagad. Wala. Okay, sige. Wala. Akit tayo na isa pa. Sa West Point. Okay, that's 25. Yun. Okay, brother. Good evening. Taga saan ka? Brother? Good evening. Taga saan ka? Ay, hello po, Sir Ikaw Chichester. yan, Ikaw yan. Ako na pala. mo. Okay. Doon na, Taga kagabi saan pa ka? po ako nagtatry. Taga San Mateo, Rizal po. San Mateo. Malapit Okay. lang. Ano tanong mo, brother? Ano po kasi brother bali matagal na ako nag-work. Bali 18, nag-start na ako mag-BPO. And then ngayon, 27 na ako, nag-VA na ako. Ang problema ko po, parang nasa rat race pa rin ako. Mag-ipo ka kasi, brother. Yun ang makakapagpalaya sa'yo. Tinan mo, pansinin mo, pagka marami kang pera, lumalawak pati pananaw mo sa buhay. Pero tingnan mo, kapag ka wala ka halos pera, naka-survival mode ka, ang importante lang sa'yo kumita ng pera. Yun nga, totoo Oh, brother. tingnan mo kasi yung kaluluho. Puta yun, ang kumakatay sa'yo, Brad eh. Opo. Oo, Kaso tama. ang problema ko brother, isa ko pang problema yung nagiging na ako, procrastinator. Halos hindi na ako, wala na akong nagagawa sa isang Kasi buong araw. baka burnout ka. I-check mo rin sarili mo, baka burnout ka. Ano po kayang pwede kong gawin na para... Magbakasyon ka muna. Kahit mga 2, 3 araw lang. 3 gabi, 2 araw. Pwede ka magbakasyon. Pagka wala ka na halos nagagawa, tapos procrastinator ka na, magbakasyon ka muna, baka burnout ka na. Pero tignan mo rin, syempre yung kalusugan mo. Baka hindi ka naman na kumikilos, tapos wala nang kaya na energy yung katawan mo kasi puro ka na lang upo, iga, upo, iga, upo, iga. Pagka ganun, puta Totoo, magpo-push up brother. ka, kikilos ka. Ako, as much as ayoko magpo-push up, wala naman akong choice eh. Para tumaas yung energy ko, para every time, gabi-gabi, makapag-live ako ng ganito kataas yung energy ko, wala akong choice, kundi araw-araw mag-push up talaga, kumilos talaga. Tama. Yun lang, brother. Salamat po. Follow-up question, brother. May follow-up question po pala ako. So, since magbabakasyon po, ano kayang the best na gawin? Milig po kasi ako pumunta sa dagat eh. Ganun. Oh, yun na, Ano kayang... sagot mo na yung sarili mong tanong. Tapos lang, walang kasama, ganun, brother. So, Oo, lang muna, para Wala, may kasama ka, wala. Basta magpa-pineapple ka na may payong. Sige, brother. Thank you. Sige, God bless, okay na. brother. Yeah, bye-bye. Opo, okay na po. Mag-ipong ka, Salamat po. kita ka. Sumabay ka na rito sa Project 1M. Sinasabi ko sa'yo, kukutongan kita. Yes, brother. Thank you. Sige na, See you bye-bye. soon. Ang sarap kutongan ng gano'n. Puta, alam niya nga niya kung ano resolution sa problema niya, rat race. Ayaw pang gawa ng paraan. Alam mo na nga, tagal-tagal mo nang nandyan sa rat race na yan. Mag-ipong ka kasi. Mag-ipong ka. Napakasimple naman yan. Eh, next tayo. Hindi naman ako medyo mahirap-hirap naman na tanong. Medyo mapapaisip naman yung audience ko.
Okay. JM, inaakit na kita. Confirm mo na. Confirm mo lang, JM. Confirm mo na lang. Tangin lang yan. Alam mo, ito nagtataka ako eh. Tinan mo, ito talaga nakakapura talaga. Hindi ko rin maintindihan to eh. Tinan mo. Kung di ba naman nakakainis, ang dami nyo nang nag-share. Pero ang views pa rin, 200. Ano ba yan? Tangin na ba't ganun? Ang views 200, ang dami nyo nang nag-share. Hindi ko maintindihan talaga tong Facebook na to. Tangina. Ang gulo. May feeling ako, mismong Facebook na rin yung humaharang kapag ka hindi monetize yung page mo eh. Kasi hindi kasi monetize yung page ko in case hindi nyo alam. So ngayon, pagka nagla-live ako o nagpo-post ako ng kahit na ano, hindi masyadong kumakalat. Kasi hindi naman dahil yan hindi gusto ng tao eh. Puta, yung parehas na post. Pag ibang tao nag-post, parehas na parehas, kumakalat sa iba eh. Sa akin, hindi eh. Siguro dahil wala naman ako magagawa eh. Adaptability na lang. Tsagaan ko na lang na ipa-reshare sa inyo na ipa-reshare itong post ko. Ganun. Prince. Pinapakit na kita, Prince. Ito naman kasi, ay nako. Okay. Abram Joshua. Ito maganda si Abram. Abram, akit na, dali. Pinapakit na kita, Abram. Abram, akit na, Abram. Iko-confirm mo na lang. Dinecline pa. O baka may diferensya na naman tong Facebook. Lagi na lang. Tangina, ito nakakaburat sa Facebook eh. Sa TikTok walang ganito eh. Ang problema ko naman, suspendido naman ako sa TikTok. Sobra naman ang pagka-sensitive ng TikTok. Hindi, walang problema ang internet ko. Jojo, walang problema ang internet ko. May problema talaga yung mismong system ng Facebook. Ayan, ayos, may nakakit na. Brother, good morning. Taga saan ka? Kalinga Rizal. Ayos, Rizal. Okay, ano tanong mo, brother? Anong perspective mo sa sa comprehensive sexuality education na ipapatupad pa lang sa Senado? Hindi ko nakita laman nun eh. So hindi ako magkakaroon ng perspektibo dun eh. Pero Pero andito na tayo sa panahon, brother, na sobrang weirdo ng panahon natin eh. Dahil sa unusual level of access that we have on so many sexual matters, including chat. Eh, isipin mo, tangina, dati, ilan taon ka na ba? 21. 21, bata ka pa pala. Inabutan ko kasi yung panahon, 34 na ako eh. Inabutan ko yung panahon na para matanggal lang yung hiya mo na mag-aya ng kantutan sa kahit na sino. Kailangan mo munang hiramin yung cellphone ng tatay mo, gano'n, o ng tito mo, o ng kung sino man, para makitext gamit yung cellphone number niya, na meron kang cellphone number nung crush mong babae, tapos, yung cellphone number na yun, nakalagay sa papel, tapos nakalagay sa wallet mo, tapos iniingat-ingatan mo yun kasi hindi mo pa kabisado pansamantala, tapos kinakabisado mo muna yun, tapos piso kada text, tapos sasabihin mo pa, pag wala ka cellphone, tapos na ngayon yung oras mo para makitext, wag ka na magre-reply, isosoli ko na yung cellphone. Parang Brad, dati sobrang inconvenient, maniwala ka sa akin. Oo nga eh. Sobrang inconvenient talaga mag-aya ng kantutan kahit kanino. Sobrang inconvenient. Isipin mo yung konsepto na para lang makapag-aya ka, kailangan may load ka, kailangan alam mo yung cellphone number ng babae, tapos very specific yan, hindi pwedeng random number lang, hindi pwedeng ganun. Phone pal siguro, pwede, random. Pero yung cellphone, 11 digits yun eh. Taka na, mahirap mag-land yun na sigurado kang 100% babae talaga yung napag-landingan mo. Ang hirap. Tapos may mga clan-clan pa yun. Oo, may clan pa nun. Pag Ngayon, mag-meeting yan, na, Brad, kahit sino, pwede mo nang i-add eh. Mag-search ka lang ng kahit na anong pangalan, pwede mo nang i-add. May Tinder pa. Putang ngayon, ang dali ng access sa kantutan. Ang dali ng access, sobra. Sobrang dali ng access. Ang dami ng Isipin platforms mo, ngayon eh. alam mo, weirdo tong panahon natin ngayon dahil sa taas ng level of communication. Isama mo na rin yung sexual awareness ng sobrang daming kabataan kasi laging readily available ang porn tapos napapag-usapan na yan sa kahit saang lugar. Sobrang taas ng level ng awareness eh. So I think, alam mo, it's about time na pag-usapan na rin talaga sa eskwelahan yan. Kailan ba dapat magkantutan at kailan hindi?
Pero parang ano, siguro sa kinder hindi dapat, elementary Oo hindi rin naman, dapat. matik yun. Tangina. Matik yun, di dapat sa kinder. Kung Sinya sinasabi nila sa kinder, dapat pag-usapan yan, putang ina nila. Hindi rin pa, maniwala ka kung sakali man sinasabi sa kinder dapat yan, Oo. hindi rin papasaya ang batas na yan. Oo. Hindi papasaya yan, malabo sa barong pusit na pumasayan. Kinder. Tsaka, tanga na isipin mo naman yung common sense, di ba? Kahit pa sabihin mong merong isang pirasong siraulong putang inang manggagawa ng batas na nagplataforma niyan, tapos papa-aprobahan ngayon. Kung sakali mang lumusot yan, duda rin akong tangina, tuturo ng mga teacher yan sa mga bata. Duda ako ron. Kasi mga teacher, nag-iisip ng mga tao yan. Hindi yan basta nila sumusunod ng ganun-ganun na lang. Sabagay. Duda ako ituturo ng mga teacher yan. Tapos duda rin ako na hindi magkakaroon ng malawakang rally ang mga nanay. Yung anak mo, taga na kay kinder tinuturo ng katuta. Ang lala. Ang lala, brad. Ang lala nun. Kupal, di Ang ba? lala nun, ang lala. Tangina. Duda ako, putangin ako, kung meron mang ganyang klase ng patas, sasama ako sa rally. Di ako mahilig sa rally-rally, pero tangina, pag-uusap kinabukasan ng kabataan natin yan eh. Sasama ako sa rally. Pero alam mo, duda ako mapapasaya ang batas na yan. Duda ako mapapasaya ang batas na yan. Kung gano'n ako, pati sa mga kinder, tuturo yan. Elementary, tuturo yan. Duda ako ron. Siguro high school pataas, pwede na. Okay. Yan, high school pataas. Pwede. Kasi maraming teenage pregnancy eh. Para magkaroon kang teenage pregnancy, kailangan siguro teenager ka muna. Ganun. Oo. Sa palagay ko, pwede na yan sa, sa mga teenager. Yan, pwede na siguro yan. Pero syempre, opinion ko lang yun. Hindi naman ako sociologist eh, diba? Hindi rin ako psychologist eh. Sa palagay ko, kung ako lang, opinion ko lang yun. Palagay ko sa mga teenager yan. Doon sa mga, doon sa meron ng kapasidad na magbuntis. O makabuntis. Ganon. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Wala na, brother. Thank you. More power. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Thank you, ah. Okay, next tayo, Art. Art, umakit ka na kasi. Kanina pa kita inaakit, eh. Tuntua tuloy si Abram, eh. Siyempre, asamahan nyo rin ang common sense, di ba? Tangina, kahit naman maipasaya ang batas na yan, di tuturo ng mga teacher yan. Ano, ulol? Tuturo ng mga teacher, tapos yung mga teacher din yung kagagalitan ng magulang. Duda ako ron. Duda ako, papabayaan nila maipit ang mga sarili nila. Brother, good evening. Taga saan ka? Olongapo po. Saan? Olongapo po. Malongga po. Okay, anong tanong mo, brother? Wala naman, nabanggit niyo lang kanina yung tungkol kay, yung, ang tanong ko yung, ano bang mas mahalaga sa Diyos? Sumunod o maglingkod? Mas mahalaga na sumunod. Mas mahalagang sumunod. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, kahit maglingkod ka pa, pag masamang tao ka, hindi rin tinatanggap paglilingkod mo eh. Ang sabi sa Biblia, hindi ko makakalimutan, nakasulat to sa isang talata ng Kawikaan, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa kanya, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kaluguran niya. Isipin mo yun ha, ikaw na yung naghahain, pero dahil masamang tao ka, hindi tinatanggap ng Diyos. Dahil masamang tao ka, hindi tinatanggap ng Diyos yung paghahain mo. Pero pag mabuting tao ka, dahil sumusunod ka sa Diyos, humihingi ka na, natutuwa pa siya sa'yo. Ikaw na yung humihingi, pero natutuwa pa siya habang humihingi ka. So, mas importante yung pagsunod. Meron yung isang talata dyan eh. Ang pagsunod ay lalong maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Kung hindi ako nagkakamali, nasa susunod din na talata yun eh. Ano specific ang tanong mo ron? Meron kang follow-up question dyan sigurado. Yung kasi lagi ako nanonood na kay Brad Ellie, yung nagtakda siya ng paghingi doon sa mga membro niya. Ulit. Nagtakda siya ng paghingi ng sa membro niya ng bugada isang tao, 1,000. 2 milyon lang ang kailangan ko, sabi niya. Tama ba yun? Narinig ko yun. Anong masasabi mo doon? Yun yata yung mga panahon na nagigipit sila sa pagbabayad ng bill sa SBN 25 kung di ako nagkakamali eh. Kasi Yun yung kanina panahon na nagigipit sila. Kasi kanina tinalakay mo yun yung 10%. Ano yun? Oo.
Anong opinion mo doon? Tama ba yun? Ang nakasulat sa Biblia, nasa ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ngayon, kung pinipilit niya, miyembro niya na magbigay, then mali yun. Pero kung nagre-request siya, I don't think so. Magkaiba kasi yung request sa pamimilit. Magkaiba yun. Kung namimilit siya, then mali na yun. Galing. Ano ba bang? Brother, idol din naman kita eh. Mga bilis kang sumagot eh. Pero minsan nag-iisip din ako kung makikipag-debate ako. Kaso hindi na pwede. Kasi mabubutata lang ako sa iyo eh. Hindi, kung gusto mo naman, pwede naman, brother eh. Pwede naman eh. Wala namang masama ron eh. Nga lang, isa-set up natin sa ibang araw. Kasi itong oras na to, nakatakda ito para sa para sa paglilingkod natin sa mga kapwa-tao, yung mga personal na problema nila, gano'n, mga sakit ng ulo nila. O hindi, patulungan natin mga kapwa-tao. Ako, sa akin diretso Kesa ipatihin mo ako, ito na suggestion ko sa'yo. Mukhang mataba na naman ang utak mo. Magkaroon ka na rin ng programang kaparehas nun sa akin na sumasagot din sa mga tanong. At dalawa na tayong tumutulong ngayon sa mga tao. Ito pang isang tanong ko. Sino bang mas makapangyarihan? Ang ama o ang anak? Diba, syempre. Siyempre, common sense naman yun. Sino ba mas makapangyarihan sa inyong dalawa ng anak mo? Parehas lang naman yun eh. Diba? Parehas lang ang konsepto yun. Sino mas makapangyarihan sa inyong dalawa ng anak mo? Yun din yung mas makapangyarihan sa kanilang dalawang mag-ama kung yung Diyos yung tinutukoy mo. Yun na nga yun. Yun na yung tumpak. Kasi, alam ba ni Jesucristo yung lahat ng bagay-bagay? Hindi. Merong isang talata niya na sa bandang gawa. Pero pandebate kasi yun eh. Abangan mo na lang. Abangan mo na lang. Galing mo talaga. Salute ako sa'yo, sir. Ano ba bang tanong ko? Bigay ng Diyos yan eh. Brother, bigay ng Diyos yan eh. Ano yan eh? Yung nasa, kung hindi ako nagkakamali, 14:9 ni Oseas. Sino ang pantas at mabait at kanyang mga lalaman ng daan ng Panginoon? Yung mabait para sa Diyos, binibigyan ng Diyos ng karunungan yun. Kasi pinipili din naman ng tao na yun na mabait, na tinutukoy dun sa Biblia, na humanap ng karunungan. Kasi nakasulat din sa Biblia yun eh, karunungan pinakapangulong bagay, 4:7 ng Kawikaan. Sa lahat ng bagay na pipiliin mo, piliin mo unawa. Kaya magtatagpo talaga yun. Yung gusto ng Diyos, yung mga taong umaalam ng karunungan, yung gusto naman nung specific na mga tao na umaalam ng karunungan, umalam ng mas marami pang karunungan. So magtatagpo talaga yun. Magbibigay talaga ang Diyos kasi di naman madamot ang Diyos eh. Ako sa personal, saksi, tangina, sino naman ako? Parker ng jeep, construction worker. Yun lang naman ang mga naunang hanap buhay ko nung 18 anyos ako eh. Medyo malaalagwa lang naman ang kapiraso kasi matanda na ako eh. Pero kung hindi ako tumanda, putang ina, ganun lang talaga yung hanap buhay ko, bro. Nasa kalsada na, tutulog lang ako sa kalsada, ganun. Tapos babatuhan lang ako ng pag magbabarker ako ng jeep, babatuhan ako 5 piso. Minsan, pag nadugas ka pa, puta, piso pala yung babato, habuli mo na lang. Yun ang buhay ko eh. Yun ang buhay ko eh. I'm just a wanderer in this life. Walang anak, walang asawa, walang kamag-anak, walang kahit na sino. Kung saan ako mapadpad, dun ako. Namamasyal lang ako dito sa buhay na to. Dumadaan lang ako rito. Follow-up question, brother. Ano pa ba? Teka, isip muna ako ha. Yeah. Ubus na yung tanong mo, hindi pa ubus yung sagot ko. Ilan ba ang religion dito sa Pilipinas natin na nagtatag? Alaan? Ilan ang religion sa Pilipinas natin na nagtatag? Ilan na Kasi reliyon na? Nagtatag dito sa Pilipinas kasi napakarami. Madami, brother eh. Madami. Securities and Exchange Commission, tignan mo na lang kung ilan dun yung religious organization. Sometime around parang 90s or early 2000, somewhere around 20,000 na yan. So siguro by now, baka doble na yan.
Hindi ko alam eh. Pero, Securities and Exchange Commission, check mo na lang kung ilan yung religious organization under nung Securities and Exchange Commission. Yun ngayon yung dami ng mga nagparehistro under religious organization. Pero hindi lang naman yun kasi maraming mga religion na sampay bakod na gilid-gilid lang eh. Yung mga maliliit lang na mga parang born again, gano'n, na walang rehistro, gano'n. Tapos sila lang sa sarili lang pag-invento ng mga aral nila, gano'n. Mga maliliit na organization. Marami yan eh, marami. Sobrang dami niyan. So hindi ko masasagot sa iyo ng diretso yan, brother. Basta sobrang dami, libo-libo yung mga yan nagsipagtayo na sarili nila. Eh, hindi ako bibilang dun sa mga yun kahit mas marami akong alam sa kanila kaysa sa mga pastor nila. Hindi ako bibilang dun, hindi ako magtatayo ng sarili ko. Kaya mag-aakay ka ng kapwa-tao, papuntang impyerno, wag na, pas na ako dyan. Pas na lang ako dyan. Okay na ako sa ganito, kwento-kwentuhan na lang tayo sa social media. Tanong-tanong na lang kayo, gano'n, sagot-sagot na lang ako. Pero para mag-aakay pa ako ng kaluluwa ng kapwa-tao, tangina. Pasimuno pa ako ng pagpunta sa impyerno, pas ako dyan. Ayoko niyan. Putang ina, ayoko niyan. Pero ito sigurado ko sa'yo, Brad. Sigurado ko sa'yo. Merong mga pastor na hindi masyadong marami ang alam sa Biblia, na mas marami pa alam ko sa Biblia kaysa sa kanila. Yun ang sigurado ko sa'yo. Maraming ang tangina, kung alam mo lang, ang daming pumupunta dito para makipagdebate sa akin ng mga maliliit na mga pastor-pastoran. Gusto ko nga i-record sila lang yung may ayaw, baka mapahiya daw sila sa internet eh. Sabi ko, sige, okay, dito kayo, makipagdebate kayo sa akin. Closed door meeting lang tayo, kwentuhan lang, ganun. Wala, hindi obra sa'yo. Dahil mabilis Ginagamit ko na mismo yung sarili nilang Biblia eh. May ipit sila sa'yo, sir. Gamit ko yung sarili na Biblia eh. Kaya, yung mismo Biblia na mismo nila. Pero nga ako yung Biblia mo, ito, babasahin ko sa'yo dito sa gantong talata, kontra sa sinasabi mo yung mismong Biblia hawak mo eh, oh. Ay, sir, ikaw, kasi anong religion na inaaniban mo ngayon? Wala. Ayoko mag-promote, brother. Pag sinabi ko sa'yo, parang parehas na rin ng promotion yun eh. Ayoko mag-promote kasi isipin mo yung konsepto na, Brad, pag mali pala ako ng pinapaniwalaan, may mga iba dyan maniniwala sa akin. Siyempre, Chester may sabi niyan credible akong tao eh, 'di ba? O siyempre, doon ako nakaanib. Nasali sila ngayon doon sa religion na. Paano kung papunta pala ako impyerno, mali ako ng pinili. E di nag-promote pa ako ngayon ng papuntang impyernong religion. Ako sa ganun, bro. Mag-usap na lang tayo ng mga bagay na nakasulat sa Biblia na pag ikaw mismo ang bumasa, yun din eksakto mababasa mo. Yun na lang pag-usapan natin. Pero para mag-promote pa ako na, dito kayo sa Katoliko, the born again, Baptist, Datindan, Iglesia ni Cristo. Ayoko, pas ako sa ganun. Ayoko mag-promote ng ganun, brother. Delikado ako masyado. Alam mo, yan ang isa sa mga pinagkaiba ko sa maraming mga tao, lalo na sa social media, mga influencer. Maingat ako sa pagsagot, lalo na pag may kinalaman sa usaping pananampalataya, usaping lumalang sa ating lahat, at saka usaping kaluluwa. Sobrang ingat ko dyan. Hindi ako kasi sa laula ni Bugoy ko, ano lang unang maisip niya, yun na yun. Maingat ako dyan kasi mamaya mapaniwalaan ng kapwa-tao ko, hindi kasalanan ko pa ngayon, di ba? Nakapagtawid ako ng mali pananampalataya. Gets mo yun? Okay. Ganun talaga. Wala na iba na sagot. Okay. Okay na, brother. Okay na, salute. Okay, maraming salamat, brother. Na-appreciate kita. Sama ang kapurihan lagi. May problema tayo. Hindi umaakit na naman yung comment. Natakot pa sa pag ganyan talaga usapan. Pag ganyan usapan ko sa religion, hindi yung comment section ko, wala na nagfi-freeze. Tapos yung audience, wala na rin. Hindi ko na makita. Ina talaga. Wala na, comment section ko naka-freeze. Ito na lang, si Abram, sana umakyat tong tao na to. Pag umakyat ito, ikaw na yung pinakahuling papakyatin ko. Kasi wala na ako ibang makita rito bukod dun sa kanina pang mga nasa comment section. Wala nang bagong comment. Nakakaburat. Kakainis pagka ganito yung Facebook. Mas okay pa talaga TikTok eh. Sana nga matanggal na yung pagkaban ko sa TikTok. Nakakaurap. Abram, ikaw na lang pag-asa ko. Wala ako ibang maiakyat. Due to lack of options, ikaw ngayon ang kukulitin ko, Abram. Sana nandito ka pa sa live ko. Ikaw ngayon ang kukulitin ko. Wala akong ibang option. Ito pala, merong isa, Binchua, sana nandito pa to. Connection failed naman. Putang ina talaga. Pag talagang walang-wala talaga, wala akong choice kundi end yung live. Wala na ako iba makitang comments eh. Yung kanina pang mga comments ito eh. Parang
15 minutes ago. Wala na ibang umaakit na comment, oh. Ventura. Dali nga, susubukan ko muna i-back. Ayan, putang ina mo. Ay, wala pa rin. Akala ko okay na. Okay na talaga. Ito, Jepoy, oh. Saan dito pa si Jepoy? Ay, ito si Jepoy. Ito yung gumawa ng logo ng Project 1M. Ikaw yung gumawa ng logo ng Project 1M? Yes, brother. Jepoy, hello. Kamusta ka, brother? In case hindi niya alam, si Jepoy, ito gumawa ng logo ng Project 1M. Hello. Magandang gabi sa Taga lahat. saan ka, brother? Taga Jensen talaga ako pero dito na ako nakatira ngayon sa Pantukan, Davao de Oro. Davao de Oro. Okay. Ano tanong mo, brother? Siyempre brother, marami akong, siyempre katulad mo, nagbabasa din ako ng Biblia. And then, medyo naguluhan lang ako dito sa dalawang versions ng Bible. Ang King James at ang NIV. Kasi sa isang talata ng Biblia sa Revelation 6:17, sabi, "For the great day of their wrath has come." Sa NIV yun, sa NIV. Pero pag titingnan mo naman sa King James Version, ang nakalagay naman, "For the great day of His wrath is come." So, may diferensya sa singular at plural ba? Ano mo opinion mo doon? Yang sa ganyan, merong nada-download, maghahanap ka na lang ng bahagya rito. Pero merong nada-download na interlinear Greek Bible para makita mo eksakto kung anong Greek word yung ginamit. Diyan mo na mapapakinabangan yan. Medyo mas malalim na kasi nakapiraso yung pag-aaral mo eh. Napapagkumpara mo na yung mga version ng Biblia eh. Parehasa tayo dyan. Ngayon sa ganyan, makakapag-download ka ng Greek Interlinear Bible. Doon sa Greek Interlinear Bible, pag tinignan mo yung mismong talata, yung eksaktong salita na ginamit doon, na salitang Griego, merong actual na definition yun. Pwede mo i-collapse. Doon mo na ngayon makikita kung ano yung pinaka-applicable doon sa konteksto ng talata. You have to consider na merong teksto, meron ding konteksto yung talata na yan. Ngayon, pwedeng yan eh. Pwedeng singular. If you look at the context, kung titignan mo yung konteksto niyan, pwedeng singular, pwede ring plural. Bakit? Kasi ang tinutukoy diyan, kung di ako nagkakamali, yung Diyos o yung mga Diyos. I-check mo ngayon sa salitang Griego kung ano yung salitang ginamit. Pero merong possibility na parehas ang tinutukoy diyan. Merong possibility. Bakit? Kasi nung si Kristo bumaba sa lupa, sabi niya, "Ako at ang Ama ay isa." Pag may decision yung Ama, parehas sila ng desisyon ng anak. So kung ang desisyon ng tatay magalit, then parehas sila ng desisyon ng anak. Okay, brother. Make sense? Yun ang konteksto. Yun ang pinag-uusapang konteksto. Hindi yan interpretasyon na konteksto yan. Na ang konteksto na nakasulat sa Biblia, merong sinasabi si Kristo, "Ako at ang Ama ay isa." Pwede mong ilapat yun dyan eh. Pwede mong ilapat yun dyan. Pero pwede rin namang yung tatay lang yung nagsalita niyan, tapos siya lang talaga. Pwede yun eh. Pero sa mas madalas na pagkakataon, ang desisyon ng tatay, siyang desisyon din ng anak. Yun ang napapansin ko rin sa dalawa. Pag binasa mo po ang Biblia, yung desisyon ng tatay, siyang desisyon din ng anak. Kapag wala sa, pag wala sa human state o wala sa flesh yung anak. Kasi merong isang pagkakataon na nakiusap si Kristo kung maaari. Yung kung maaari lumampas sa akin ang sarong ito. Yung isang yung isang pagkakataon na yun na nakikisuyo si Kristong sana lumampas sa akin yung sarong na ito. Pero ang sabi niya, wag sa kalooban ko kundi sa kalooban mo. So ibig sabihin, merong kalooban si Kristo. Pero wag sanang masunod yun kundi yung kalooban ng tatay niya ang masunod. Pero nagre-request siya kung maaari lumampas sa kanya yung saro. Pagka nasa mortal state yung pinalalagyan ni Kristo o yung lalagyan ng Espiritu ni Kristo, merong possibility na merong tendency na dahil nararamdaman niya yung pakiramdam bilang tao, meron siyang gusto na very specific dahil sa laman. Pero ang gusto rin niya at the same time, yung espiritu niya sa loob, magkaparehas sila ng desisyon ng tatay niya. Pero pag lumalabas siya ron, pag nasa labas siya nung mortal state na yon, parehas sila ng desisyon eh. Lalangin natin
ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Yan yung nakasulat eh. So ngayon, lapat doon yung there, lapat din yun yung his. Pero syempre, konteksto pinag-uusapan natin. Hindi natin pinag-uusapan eksaktong ginamit na term o eksaktong ginamit na word dun sa talata na yun. Gets mo? Gets, brother. Okay, follow-up question, brother. Siguro ikalawang tanong ko lang, brother, kasi yun nga, nung binasa ko rin yun sa tatlong pinaka-old manuscript, yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, at Vaticanus at saka Codex Washingtonianus. Oo. Okay. Sige. Ngayon, brother, talaga naman na nakabase yung his wrath, hindi their wrath. So parang mas malapit yung NIV doon sa mga codex na yun. Now, brother, dito naman tayo sa sa pagkatapos nung buhay ni Jesus nung 300 AD. Ay 30 AD nung 33 AD nung namatay na siya. Okay. So, nagkalat ngayon yung mga apostoles and then nagkawatak-watak sila. Tapos At saka sa pito. opo, meron nga yung nangyari na parang kumbaga sinisi pa yung mga Kristiyano na mga Romano dahil sinunog daw nila yung Roma. Ewan ko kung tama ba yun. Ngayon, brother, sinisi yun sa kanila para sinero yata ng sisinod. oh, Hindi ako nagkakamali. parang ganon. Sinero. Ngayon, brother, dumating ngayon si sino nga yung emperor nung after 300 AD, si Constantine. Dumating ngayon si Constantine. Ngayon si Constantine naman ngayon yung nagpardon sa mga Kristiyano at ginamit niya yung mga Kristiyano bilang mga parang soldier, kumbaga ganoon, para pang ginamit nila para imbis na kalabanin nila, kasamahin na lang nila. Now, brother, is that the starting point of the conversions of the Roman Catholic? Yun ba yung unang Catholic? Hindi kita masasagot doon ng diretso, brother eh. Kasi pag sumagot ako sa iyo ng diretso, online, magagamit yan against sa akin. Kasi wala akong ebidensya sa bagay na opinion ko. Wala akong ebidensya sa bagay na opinion ko. Kasi wala ka rin namang makikita na yun kasi ang simula ng Katolisismo. Kasi ang lalabas niyan, hindi yan magiging official statement ng Catholic Church. Ganun ang labas nun. Ngayon, ang mangyayari dyan, papasok na ngayon yan sa conspiracy theory. Ganun ang labas yan eh. Papasok na yan sa conspiracy theory na si Constantine ang possible na nagsimula ng Katolisismo. Papasok na sa kanya conspiracy theory yan. Kasi ang nakasulat mismo sa ang nakasulat sa isa sa mga libro ng Katoliko, nakalimutan ko eksakto yung libro eh. Pero binasa yun ni binasa yun ni anong pangalan nito? Yung nakalaban ni Soriano, nakalimutan ko kung anong pangalan nun. Yung representative nung parang St. Paul na organization. Nakalimutan ko, parang leader yun ng organization eh, pero under the Catholic Church yun eh. Encyclopedia Britannica. And nasa Encyclopedia Britannica na sinasabi that the Catholic Church traces its origin back to the time of the Apostle. Yun eksakto ang verbiage nun. Verbatim yun, brother. The Catholic Church traces its origin back to the time of the Apostle. So, ibig sabihin, ang konteksto nun, yung Catholicismo in general, sila yung nagtitrace sa sarili nila sa panahon ng Apostol. Pero wala silang official statement, and correct me if I'm wrong, sa mga nasa loob ng boundary ng Katolisismo, wala silang official statement na si Constantine ang nagsimula ng Katolisismo. Walang ganon. Maaari pumasok yan as a form of possibility kasi you are looking at history na ginamit ni Constantine na isa sa mga Imperyo Romano, isa sa mga leader ng Imperyo Romano, ang mga Kristiyano bilang mga sundalo. So merong possibility na dun na yung panahon na tumigil na yung paglalaban ng mga Kristiyano at ng Roman Empire in general. Tapos inadapt ngayon yung Kristyanismo as their primary, I will say primary religion. And then dun pa lang possibly, we're only talking about possibilities. Dun pa lang din, later part nagsimula yung pangalang Katolisismo.
Pero we're only talking about possibilities. Hindi ko masasabi yan sa'yo diretso. Kasi wala akong makikitang reference ng Katolisismo na nagsasabi na yun talaga ang history nila. You have to check with them as well. Kasi ang isa sa mga pinakamatitibay na basihan, brother, ng tungkol sa history ng isang organization, pag yung mismong organization, yun mismo sinasabi. Hindi ganun ang sinasabi ng Katolisismo eh. So you will be looking at possibilities and you will also be looking at conspiracy theories pagdating dun sa possible na I will say narrative ng bagay na nasa isip mo. Gets me on? Kuha, brother. Okay, follow-up question, brother. Yun lang muna kasi magkahanap ako ng timing ulit na makakatawag ulit ako sa iyo. Sige, brother, na-appreciate kita. Ang ganda ng tanginan, ang ganda ng ano ngayon. Gusto ko tong mga ganito klase ng live, yung pantabaan ng utak eh. Ang problema ko nga lang kasi talaga pag ganito yung usapan sa live, puta, bumababa viewers eh. Ang gusto ng mga tao, yung kabit-kabitan, tanginang yan. Yung asawa ko nabababae, yung anak ko ayaw sumunod, OFW, na namimigay ng pera sa Pilipinas. Yan ang mga gusto nila eh. Yung ayaw nyo na lang kasing kilusan yung mga putang ina mga problema nyo, kaya hindi tuloy tayo makapag-usap ng mga ganitong pantabaan ng utak na mga klase ng usapan eh. Ito yung mga gusto kong klase ng usapan eh. Ito talaga yung mga gusto kong klase ng usapan, yung naghihimay na tayo ng mga detalye ng mga bagay na libu-libong taon na ang tanda. Ina, yun ang pinaka-paborito ko, Brad. Yan talaga ang pinaka-paborito ko. Lalo na usaping religion na, grabe, sobrang paborito ko talaga yan. Na-appreciate ko, tumawag ka, brother. Na-appreciate ko. Maraming Sobra. salamat. Maraming salamat, brother, doon sa paggawa mo ng doon sa paggawa mo ng logo ng Project 1M. Napakaraming nakikinabang. Hindi ko nilagyan ng ano yan. Hindi ko nilagyan ng copyright yan. Kasi I don't own the logo. Ikaw ang may-ari ng logo na yun. Hindi ko nilagyan ng copyright yung logo. So kahit sinong gumamit, kahit saan gamitin, ang request ko lang, wag lang manloloko ng kapwa-tao. So kahit sinong gumamit yung logo na yan, okay lang, walang copyright. Salamat brother. At saka yung logo na yan, para yan sa Project 1M, para sa ating lahat yan. Maraming salamat brother. Magandang gabi. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Thank you. Okay. Yan lang, ganun lang muna tayo siguro. Sira yung comment section ko. Wala nang ayun na nga. Nagkakaproblema na nga. Pangilang yan. Hindi ko naman binubuksan yung inbox. Pero pagka ganyan talaga yung usapan, grabe, automatic. Ay, buhay. Anyways, malapit naman na malift yung suspension ko sa TikTok. So wala na halos kayang gawin ng Facebook. Malapit na malift yung suspension ko. Pag-alip ng suspension ko sa TikTok, marami na tayong mga bagay na mapapag-usapan na halos wala na kayang gawin ng Facebook para sirain pa yung programa ko. Hindi ko naman sinasabi sinisira ng Facebook ang programa. Pero technical difficulties palagi na lang. Sobra. Ay, nako, nakakainis. Anyways, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Maraming salamat sa regular na pag-aaral ninyo kasama ko. Kita tayo ulit mamaya.